Sa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat at ako'y nagagalak, natutuwa na sa akin pong pagiging isang retired preacher. Pero pag tinatanong po kasi ako na, retired ka na ba? Ang sinasagot ko po ay, hindi ako retired, ako ay repired. Lalo lamang ako pinag-iinit ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya nga ho, dito po sa ating bahay-sambahan ay ako ang kumukuha ng schedule ko para makapagsalita. At sinisikap ko po na sa lahat ng bahagi ng gawain ay magkaroon ako ng slot. Kaya nga may mga pagkakataon po na ako'y nagsasalita ng Sabado ng gabi, meron namang linggo ng first service, meron pong linggo ng second service, hindi ko pa po naranasan yung third service, at ngayon po nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagsalita ngayon pong ating panggabing gawain ng araw ng linggo. At pong panahong ito ay formal na pagpapasimula po ng pag-aalaala po natin sa ginawa ng Panginoon sa atin. Tinatawag po natin ito na Holy Week. At naniniwala po ako na itong mga panahong ito ang dapat magbigay sa atin ng malabis na pag-iisip, pagdidili-dili, pagbubulay-bulay, patungkol po sa katotohanan ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya nga ito pong araw na ito, itong linggong ito, tinatawag po natin na Palm Sunday, linggo ng palaspas. At kanina po ay nakita namin na nang kami po'y pupunta roon sa Dapdap, ako po ay naimbitahan magsalita doon sa isang church natin po roon, sa kanilang church anniversary. Habang kami po'y papunta roon sa daan, mga simbahan po ay naglalabasan ng maraming mga tao na meron pong daladalang mga palaspas. At sa aking pong kaisipan, tinatanong ko, alam kaya ng mga taong ito ang kahulugan kung bakit merong palaspas? Ako'y naniniwala po na marami siguro sa kanila, hindi nila alam. Ang alam lang nila, bumili ng palaspas, dalhin sa simbahan, pabindisyonan, ipako sa dinding para sila ingatan sa mga bagyo. Ayan po yung paniniwala natin nung araw. Pagka ang palaspas may bindisyon ng lingkod ng Diyos, para pong agimat yan, sabi nila, ililigtas ka sa lahat ng sakuna. Pero ang pagliligtas po, wala sa palaspas. Amen. Hindi tayo liligtas nun. Ang nagliligtas sa atin ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan itong mahalagang bahagi, yung unang bahagi po ng pag-aalala po natin ng Lenten season, ito pong Holy Week natin, at ito po may kinalaman sa araw nito na atin pong pinagdiriwang. Kaya nga, nais ko po na sa gabing ito ay ating pakinggang mabuti ang mensahe ng Panginoon sapagkat ako po'y naniniwala na tayong lahat lalabas sa bahay-sambahang ito na merong kaisipan, merong tunay na kamalayan bakit merong Palm Sunday. At kaya nga tayo po ay yumuko, tayo po'y manalangin bago natin gawin na ihayag ang salita po ng Panginoon. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa gabing ito sapagkat ikaw ang lumikha ng lahat ng mga bagay para sa amin, maging aming pagtitipon-tipon ngayong gabi, upang ikaw, Panginoon, ay aming sambahin, purihin, at bigyan, Panginoon, ng parangal. Naniniwala po kami na meron kang gagawin sa aming kalagitnaan at hinihiling ko, Panginoon, sa lahat ng mga tao, mga kapatid na nandito sa loob ng bahay-sambahan, na mga buksan ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pandinig at papasukin, Panginoon, ang inyong mga salita na may kapangyarihan na magbago ng buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pantibis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga, para po sa inyo, maging sa mga nandyan po sa online po, na nanonood sa atin, dito po sa ating bansa at maging sa ibang bansa, magandang gabi po at magandang araw sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya nga ating pong pag-uusapan at pinag-uusapan po natin sa loob po ng buong buwan ng Marso, yung pong katotohanan patungkol po sa sinasabi nating the believer's spiritual powers. Yung pong kapangyarihan ng isang mananampalataya, yung kapamahalaang spiritual ng isang mananampalataya at paano tayo magkakaroon at nagkaroon
ng spiritual power or authority. Una, pinag-aralan po natin, nagkaroon tayo ng kapamahalaang spiritual sa pamamagitan po ng buhay na salita ng ating Panginoon. Through the living Word of God, we have the power. We have spiritual authority. Sapagkat ang salita po ng Panginoon sabi ay, ito ay katulad ng isang tabak na merong 2 talim. At yung pagpapahayag kung gaano kapangyarihan ang salita ng ating pong Panginoon. Ang salita ng Panginoon na naglilinis. Ang salita ng Panginoon na nagpapabago sa atin ng ating mga buhay. Kaya nga napakahalaga po na ating tandaan ang mga bagay na yan. Isa sa tumutulong po para tayo magkaroon ng tinatawag po natin spiritual authority. Una, ang buhay na salita ng atin pong Panginoon. Kanina po nabanggit ko na nung pong kami naroon sa ibang bansa at pupunta po kami sa isang church, ay gumamit kami po nung tinatawag po natin na GPS, yung pong Global Positioning Satellite, sa pamamagitan po ng tinatawag natin na Google Map. Kaya nga nagdadrive ako, sinusundan ko po yung sinasabi nung babaeng nagsasalita roon. Ewan ko kung sino siya. Nagsasalita siya, sinasabi sa akin, okay, sabi ay, 30 metro na lang kayo. English ho yun, sinasabi. Tinatagalog ko na lang. At, sige, sumusunod po naman ako, hanggang sa dumating po sa aming paglalakbay, biglang-bigla, ang sabi nung babaeng nagsasalita, you have arrived. Dumating na raw kami doon sa aming dapat puntahan. Ang akin pong napansin, ako ay nakahinto doon mismo sa crossing. Sabi, you have arrived. Nasa gitna ako ng daan. Wala akong makitang bahay. Nasa gitna ako ng daan. Pero sabi po ng GPS, you have arrived. Doon ko po napatunayan na kahit po itong ating tinatawag na mga global satellite nito, itong ating ginagamit na mga mapa sa paglalakbay po natin, sila man ay nagkakamali at naliligaw tayo. Sino po rito naligaw na ng kanilang Google Map? Ng mga Waze na yan. Di ba? Sinasabi, nandyan. Tapos hanapin mo, wala ka pa pala. So, nililigaw tayo. Pero ito po ang napakagandang natuklasan ko. Kapag po tayo nabubuhay at nasa atin ang salita ng Diyos, hindi ka maliligaw sa iyong pamumuhay. Lagi kang papatnubayan ng salita ng ating pong Panginoon. Siya ang gagabay po sa atin tungo sa isang buhay na maaliwalas, buhay na maganda, buhay na punong-puno ng kapayapaan. Sapagkat ang ating pong spiritual authority, una, nang gagaling sa salita ng Diyos, pangalawa po, sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. We have our spiritual authority first through the Word of God and second to the matchless name of Jesus. Yung pong walang kaparehang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga sabi po ng Biblia ay ito, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng mga labi ay magsasabi na si Jesus ang Panginoon. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Matindi po yun. Si Jesus ang Panginoon po natin. Kaya nga dahil po roon, merong kapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. We can ask anything in His name and it will be granted to us. Hingin natin ang anumang bagay ayon sa kanyang kalooban sa pangalan ng Panginoon at ibibigay po sa atin. Pangatlo po, na tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng spiritual authority. Una, living word. Pangalawa, the name of Jesus. Pangatlo po, the precious blood of Jesus Christ. Yung pong mahalagang dugo, makapangyarihang dugo ng ating pong Panginoon. Yan pong ating aalalahanin sa loob po ng linggong ito. Kung paano pong sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo pinagkaroon ng pagkatubos sa ating pong mga kasalanan. Kaya nga, sa gabing ito, pag-uusapan po naman natin uli ang isa pang mahalagang sangkap para po tayo magkaroon ng spiritual authority. Ano po ito mga kapatid? Ito po yung ating pag-aaralan ngayon, the beauty and power of praise. Ang kagandahan at ang kapangyarihan po ng pagpupuri. Sabi ng banal na kasulatan, enter His gates with thanksgiving in our hearts
and enter His courts with praise. Atin daw pong pasukin ang pintuan na merong pagpapasalamat at ang bulwagan ng Panginoon na merong pong pagpupuri. Nangangahulugan po sa atin itinuturo na tayo po, even before we come to this church, paglabas po natin ang ating tahanan, pasimulan na po natin purihin ng Panginoon. Bago tayo pumunta sa bahay ng Diyos, kinakailangan pong meron tayong espiritu ng pagpupuri. Amen. Huwag po natin gawin na dito ako mag-i-start ng praising. Hallelujah, hallelujah. Hindi po. Bago pa lamang kayo aalis ng bahay, pasimulan ninyong purihin ang Panginoon. Kahit kayo nakasakay sa jeep, tricycle, purihin na ninyo ang Panginoon. Hanggang sa umaakit kayo rito, purihin ang Panginoon. Binabati kayo ng mga ushers, purihin niyo ang Panginoon. Nakaupo kayo dyan, purihin niyo ang Panginoon sapagkat merong gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay ngayong gabi. Kaya nga, ano pong sabi rito? Alam po niyo, may nagtatanong, ano ba ikang pagkakaiba ng praise at ng worship? Meron po. Yung pagkakaiba po ng pagpupuri at pagsamba. Pag sinasabi po natin, we praise the Lord, aking pinupuri ang Panginoon, ibig po sabihin nun ay pinupuri natin siya kapag sa pong kaugnay pang salita ng praise ay thanksgiving. Nagpapasalamat ako sa mga biyaya na binibigay ng Panginoon. And because of the blessings that God is giving me, then I praise Him. Dahil sa kanyang ginagawa sa akin. Yung pong worship, hindi yung ginagawa sa atin. Tayo sumasamba sa Kanya dahil siya ay Diyos. We worship Him because He is God. Of who He is, kung ano siya, doon tayo sumasamba. Hindi yung dahil may biyaya tayo, kundi dahil sa siya ay Diyos, kaya natin siya sinasamba. Kaya nga napakaganda pong binigay sa atin ni Pastor Manny, una niyang binanggit yung beauty. The beauty. Ang kagandahan. Tingnan mo yung katabi mo. May beauty ba yan? Pastor, punong-puno po ng kagandahan. Bakit? Anak yan ng Diyos eh. Amen. Kaya nga huwag kayong papayag na kayo hindi maganda. Paglaban nyo na kayo maganda because the Bible declares that we are made in the image of God. Tayo po inilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kawangis ako ng Diyos. Kawangis kayo ng Diyos. Kaya tayong lahat, beautiful people. Amen. Yung iba ayaw maniwala. Bahala kayo. Basta kami maganda. Amen po ba? Kaya nga ito po, the beauty and the power of praise. Dito po, nakalagay dito at binigay po yung kahulugan ng salitang praise. Tingnan po natin. Yung pong salitang praise o pagpupuri, ay galing po sa salitang Hebreo na halal or halel. Ang iba pang kahulugan nito ay to be clear, maging maliwanag ka. Kaya nga po sa pagpupuri sa Panginoon, kinakailang maliwanag sino ang pinupuri mo. Sino ang niluluwalhati mo. Kasi meron tayong panahon na kung di tayo magiging maingat, baka napupuri na natin ang tao, napupuri na natin kung sino-sino, kinakailangan pong clear tayo, maliwanag na kapag ka nagpupuri ka, ang mga salita mo ay mga salita na nagbibigay, nagpapahayag ng pagtataas sa pangalan ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ibang kahulugan pa, to shine, to show, pakita mo ang pagpupuri sa Panginoon. To boast, ipagmayabang mo. Pinagmamayabang po ba niyang Panginoon? Minsan ang iba ay sinasabi nila, pinagmamayabang ko yung girlfriend ko. Sino ang mga boyfriend dito na pinagmamayabang nila ang kanilang mga girlfriend? O, wag na yon. Sino rito ang mga asawang lalaki na pinagmamayabang niya ang kanyang asawang babae? Ang hina na, sino yung nag-amin na yun? Parang hindi pa sigurado. Dapat ipagmalaki po natin. Amen po ba? Sa Panginoon, dapat siya ay pagmamalaki natin, walang sino man. Hindi ang sambahan, hindi ang mga pastor, bagamat magagaling ang ating praise and worship team. Sang-ayon ba kayo ron? Parang hindi eh. Sang-ayon po ba kayo ron? Magagaling po sila. Hindi sila pupurihin natin, kundi yung Diyos na sinasamba ng kanilang mga awit ng pagpupuri.
Kaya nga po tayo tinuturuan mga kapatid na tayo matuto na magpuri sa Panginoon sapagkat ito po merong lakip na kapangyarihan. Kaya nga iba pong kahulugan pa rito, ito praise, give thanks, cheer, extol. At ito pong bandang huli, sabi, yung pong salitang hallelujah. Sabihin pa nga po niya salitang hallelujah. Sa ating pong aralin, ang ibig pong sabihin ng salitang hallelujah, ito'y kombinasyon ng praise at yung pong salitang praise ay Halel at yung pong pangalan ng Panginoon na Yahweh. Kaya nga Halel, Hallelujah, Yahweh. Kaya pag nagsasabi kayo ng Hallelujah, ang ibig pong sabihin yun, itinataas nyo, pinaparangalan ninyo, pinupurin nyo ang ating Panginoong Diyos. Kaya wag po kayo matatakot na magsabi ng Hallelujah. Amen. Kaya paggising sa umaga, pag-iinat ng kamay, kape, hindi ho kape. Hallelujah! Amen. May naramdaman ka para masakit ang ulo mo, hallelujah! Sapagkat yung pong hallelujah yan, yung pagpupuring yan, may kapangyarihan po yan. At yan po ang ating pinag-aaralan ngayon. Kaya nga, saan po nakuha itong palaspas na ito? Ito pong Palm Sunday na ito. Dito po sa aklat ng San Lucas, actually po, the whole, yung pong 4 Gospels sa New Testament, ang lahat pong yan ay naglalaman nung kasaysayan ng triumphal entry po ng Panginoon sa Jerusalem. Ang sabi po rito sa verse 37 to verse 14 ng chapter 19 ng Luke ay ganito po. When he came near the place where the road goes down to Mount of Olives, the whole crowd, disciples, began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Doon po muna tayo sa verse 37. Alam po natin na itong pong pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem na tinatawag po natin triumphal entry na kung saan po'y nandyan yung mga ginagawang pagwawagayway ng palaspas, yan po ang pasimula ng ministry ni Jesus. Kaya nga sila'y pumasok sa Jerusalem at dito po ang sabi, yung kanyang mga alagad ay nagpasimula na may kagalakan na purihin ang Diyos na mayroong malakas na tinig. Kaya nga ang pagpupuri sa Panginoon, ang turo po sa atin dito, joyfully, may kagalakan. At hindi lamang po may kagalakan, kundi with the loud voice. Ewan ko po kung totoo, kasi nadidinig ko nung po ako'y bagong dating dito, na tayo raw po mga Kapampangan, sinasama ko na sarili ko ron. Ang tagal na ako rito na tayo raw po mga Kapampangan, loud tayo. Malakas tayo. Kaya nga sa Fresno, mga Kapampangan, totoo nga naman, ang ingay namin sa mga mall, ang lakas na magsalita, talagang akala mo nag-aaway kami sa loob ng mall, pero nagkakatuwaan kami. Loud tayo. Sana, yung pagiging loud natin as Kapampangan, gamitin natin sa pagpupuri sa Diyos. Praise the Lord with the loud voices. Amen. Binigyan tayo ng tinig ng Diyos para gamitin po natin sa pagpupuri sa Kanya. Kaya nga sabi po rito, bakit loud voices when they praise the Lord? Ang sabi po rito, for all the miracles they have seen. Nakita nila ang lahat ng mga himala na ginawa ng Panginoon at hindi nila mapigilan ng kanilang sarili, kundi yung purihin po ang Panginoon. Ngayon po dito sa verse 38, ang sabi po rito, dito nagpasimula yung kanilang pagsigaw. Ang sabi, ang kanilang isinisigaw ito, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Purihin ang hari na napaparito sa pangalan ng Panginoon. Peace in heaven and glory in the highest. Yun po ang sinabi po nila. Ang background po nito ay bago po pumasok si Jesus sa Jerusalem, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Dalawa sa kanyang mga alagad na tinawag niya. Sabi niya, pumunta kayo sa dako roon. Meron kayong makikitang asno. Isang inahin at isang batang asno. Kunin nyo ang batang asno, dalhin ninyo sa akin. Sumunod yung dalawang alagad, kinuha yung asno. May nagtanong, saan nyo gagamit? Saan nyo dadalhin yan? Ang sabi ng mga alagad, gagamitin ito ng Panginoon. Sa madaling sabi po,
nilagay ng mga alagad ng kanilang damit sa likod ng asno, at yung pong mga tao, nilagay ang kanilang mga damit sa daan para daanan po ng atin pong Sumakay si Jesus. At habang siya nakasakay doon sa asnong ito, na lumalakad patungong papasok sa Jerusalem, nagsigawan itong mga tao. At ang sigaw po nila, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord." Sapagkat ang mga Israelita po noon, under sila ng pamamahala po ng Roman Empire. Sila ay alipin ng bansang Roma. Kaya nga yung pong mga taong ito, na mga Kristiyano, na mga mananampalataya at hindi mananampalataya, inaasahan nila na ang darating, papasok sa Jerusalem, ay hari. Sapagkat yun ang kanila natin dinig, Jesus ay hari. Ang akala po nila, Jesus ay papasok sa Jerusalem bilang hari na magbibigay ng kalayaan sa kanila mula sa pagsakal ng Imperyong Roma. Kaya nga tuwan-tuwa po sila, eto na yung hari namin na magdi-deliver sa amin mula sa aming pagkaalipin dito sa Roman Empire nito. Kaya nga sumisigaw sila sapagkat yung ang sabi po nila ay Hosanna. Inaawit kanina po ng ating praise and worship team, Hosanna. Ibig po sabihin ng salitang Hosanna ay save us. Kaya nga yung sigaw nila, save us, save us. Sapagkat ang akala nila si Jesus ay darating bilang isang political leader na nakaligtaan nila. Iba ang mission po ng ating pong Panginoon. Kaya nagsisigawan sila, at nang sila nagsisigawan, ang sabi po rin sa verse 38, some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." "I tell you," he replied, "if they keep quiet, the stones will cry out." Nang madinig po ng mga Pariseo na nagsisigawan ng pagpupuri ang mga taong ito, nilapitan nila si Jesus at sabi, "Jesus, sawayin mo ang mga alagad mo na sila'y huminto ng kasisigaw ng Hosanna." Ano sabi ng Panginoon sa kanila? "If they keep quiet, the stones will cry out." Ang banal na kasulatan po ay walang tiyak na pagkapaliwanagan na ibinigay kung anong ibig sabihin ng the stones will cry out. So bakit? Para po sa akin, ang kahulugan po nito ng sabihin ng Panginoon na kung hindi sila at sila'y mananatiling tahimik, ang mga bato ang siyang sisigaw. Sa akin po, ito'y parang pinakikita ng Panginoon ang isang pagsansala, isang pagsaway, isang pagpapakita upang hiyain itong mga taong ito. Kung hindi kayo magpupuri sa akin, gagawin ko na ang walang mga buhay na bagay ang siyang magpuri sa akin. Hindi ho ba nakakahiya yun? May buhay, ayaw puri ng Panginoon, gagawin ng Diyos, gamitin ng mga patay na bagay, mga bato, kung ano man yan, na siyang magpupuri. Alam po niyo, sa isang panig pa ng banal na kasulatan, natatanda ko na sinabi, and out of the lips of the suckling babies, praises will come out. Mula sa labi ng mga sanggol ay lalabas ang mga pagpupuri sa Panginoon. Huwag nating hayaan ang mga sanggol. Huwag nating hayaan ang mga walang buhay na mga bagay ang una pang magpuri sa Diyos. Kayo, ako, na may buhay, ang siyang dapat na magpuri sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Nakakahiya naman dyan sa inuupuan nyo. Kung silang sisigaw ng praise the Lord, hallelujah. Baka magulat pa nga kayo. Ano ba ito? Ba't sila sumisigaw? Sasabi, ay ayaw mo eh. Kaya ako nang sumisigaw. Nakakahiya naman. Yung mga walang buhay ang magpupuri sa Panginoon. Kaya nga ito po, ang background po nitong linggo ng palaspas na ito. Kaya tayo po, sana po ay sama-sama natin gawin na purihin po ang Panginoon. Sabi sa Psalm 66 verse 4, sa NIV version po, ang sabi, all the earth bows down to you, they sing praise to you, they sing the praises of your name. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay luluhod sa iyo. Tatandaan ko po yung isang awit namin noon. Ewan ko kung itong mga young people ay natatanda. Isang line lang ang natatandaan ko. Ang sabi, and all the trees of the fields will clap their hands. And all of the trees, paano ba yan?
And all of the trees, basta, lahat, sabi ron, lahat ng mga puno sa kabundukan ay papalakpak. Kaya kung titignan po niyo mga punong kahoy at tinihipan ng hangin, yung pagpapahayag sa atin ng Panginoon, tinan niyo ang nilikha kong yan, punong kahoy, pero sumasayaw, pumapalakpak ang kanilang mga dahon sa pagpupuri sa akin. At yung po nawa maging espiritu natin, na tayo po'y merong espiritu, merong puso na laging nagpupuri sa atin pong Panginoon. Kaya nga, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Kaya nga, minsan po ay may nagtanong, yung bang ikang mga hayop ay nagpupuri din sa Panginoon? Ano sa palagay nyo? Minsan mo sinasabi ko, ay, siguro yung mga tilaok ng manok, para sa akin, pagpupuri nila, dito nyo, umagang-umaga, titilaok sila. Tiktila, hallelujah! Ang haba pa eh. No? Tiktila, hallelujah! Sasagot naman yung mga amen, amen. Nakakahiya naman kung sila pang-uuna sa atin sa pagpupuri sa Diyos. Kaya nga, dapat tayo mismo, sapagkat yun sabi ng Panginoon, lahat ng kanyang nilikha dito sa lupang ito, hahanapin at magbibigay ng paraan para purihin po ang pangalan ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung napakaganda. Sa Psalms 33 verse 1, ang sabi po ito, it's time to sing and shout for joy. Go ahead, all you redeemed ones. Do it. Praise Him with all you have. To praise looks lovely on the lips of God's lovers. Sapagkat yung pong pagpupuri, sabi rito, ay napakaganda kaibig-ibig sa mga umiibig sa Diyos. Mahal po ba niyo ang Panginoon? Mahal po ba niyo si Jesus? Kaya nga, kung mahal po natin si Jesus, ang sabi ng banal na kasulatan, gustong-gusto ng Diyos na nakikita niya na ang mga labi ng umiibig sa Kanya ay nagpupuri. Amen. Kaya ito po ang isang katuruan na binibigay po sa atin. Tinan po natin ngayon. At sikapin ko pong matapos bago tayo abutin ng alas 12 rito. Ang sabi po rito, praising God is both beautiful and powerful. Ang pagpupuri sa Diyos ay kapwa maganda at kapwa makapangyarihan dahil ang pagpupuri ay nagdadala sa Diyos ng kanyang presensya. Praising brings us to God's presence. Yung pong pagpupuri, dinadala tayo sa presensya ng atin pong Panginoon. Ang sabi po rito sa Psalms 22, verse 3, but you are holy, you who inhabit the praises of Israel. Kayo ay mga banal, kayo na mga tinitirhan ng pagpupuri ng bansang Israel. Alam po ninyo, sinasabi natin, one of the attributes of God, yung pong non-attribute, yung kanyang katangian na wala sa ating mga tao, isa doon ay sinasabi natin na God is omnipresent. Pag sinasabi po natin omnipresent, ibig po sabihin ang Diyos nasa lahat ng dako. Nandito siya, naroon din siya sa ibang lugar. Amen. Kaya nga kung tayo may service ngayong gabi at sa ibang churches, meron ding service na ang pinapupurihan ng Panginoon, naroon din siya, omnipresent. Pero ito pong binabanggit dito na ang pagpupuri, dinadala ang presensya ng Diyos sa atin, hindi po lamang yung basta nandito. Kundi dito sinasabi, mahahayag, makikita natin yung katotohanan na naririto nga ang Panginoon. How do we know that the presence of God is in us and narito siya sa bahay-sambahan? Paano natin malalaman yan? Yung kanyang manifest presence, yung nahahayag na kanyang presensya.
Kapag ka po tayo nananalangin at sa ating pananalangin may lumuha, may umiyak, humingi ng tawad sa Diyos, naligtas, nandoon ang presensya ng Panginoon. Kapag ka tayo nananalangin at sa ating gawain may gumaling na may sakit, yun po ang manifest presence ng Panginoon. At gusto ng Diyos na ang bahay-sambahang ito, ang Calvary Temple, sa tuwing may gawain, mahayag na nandito nga ang Diyos sapagkat may himala na nangyayari sa ating pong kalagitnaan. Amen. Natatandaan ko po ang isang mangangaral na sabi po, habang siya'y nangangaral, sinabi lamang po niya ang mga salitang ito na sinasabi po niya ang katotohanan na sabi niya ay, kalunos-lunos na abutan ng taon na nasa ilalim ng kamay ng Diyos na nagagalit. Nang madinig ito ng ilang mga tao, habang nangangaral yung pastor na yon, may umiiyak, may sumisigaw, humihingi ng tawad sa Diyos. Nadinig niya ang galit ng Diyos sa mga taong makasalanan. Nang madinig niya ito, umiiyak, humihingi ng tawad. That is the manifest presence of God. Nandoon ang Diyos sapagkat nakitang gumagalaw ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. At ito ang maganda. Sana po sa ating mga gawain, nadidinig natin, nakikita natin yung hayag na presensya ng Panginoon na umuwi tayo na may binago ang Diyos sa ating mga buhay. Ako'y naniniwala na tayong lahat, unti-unti, bagamat masasabi natin hindi bigla, unti-unti binabago ng ating pong Panginoon. Kaya nga sa ating pong pag-aawitan lamang, nakikita na po natin, nadadama na natin ang presensya ng Panginoon. Lalong-lalo na po, kung tayong lahat ay makikilahok, makikiisa, makikisama po sa pagpupuri, sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Ako po nagpastor din sa ibang bansa, doon po sa Fresno, California. Halos 11 taon din po. Doon po, yung pong pagpupuri sa Panginoon, talagang pipilitin mo pa, itaas natin ang ating mga kamay, pipilitin yung tao, talagang para magpuri lamang sa Panginoon. Ako po yung natutuwa sapagkat dito, automatic na, nagtataas ng kamay, sumisigaw, nagpupuri sa Panginoon. Hindi na kinakailang utusan. Hindi tayo katulad ng mga poso. Alam niyo mga poso na kinakailangan mo ng pasalubungan ng tubig, bobomba, papasalubungan pa ng tubig para lumabas ang tubig. Tayo hindi na kinakailangan pasalubungan pa. Pagpasok pa lamang natin, handa na tayo magpuri sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga hindi na kinakailangan pilitin tayo. Bukan ninyo ang bibig ninyo. Hindi na kinakailangan sabihin yun. Yung iba nga nakakalungkot, nakabuka ang bibig sapagkat natutulog na. Wala naman ako nakikita nakabuka ang bibig eh. Wala pa natutulog sapagkat gusto natin purihin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya nga, pangalawa po, sabi ito, praise brings us fullness of joy. Yung pagpupuri, nagdadala po sa atin ng kabuuan ng tinatawag po nating kagalakan. Alam po niyo, dito sa mundo natin ngayon ay yung pong joy, partial. Parang installment yung joy nila. Masaya sila. Halimbawa po, katulad po sa may lugar namin ngayon, pag po kayo dadaan doon sa Chevalier, may sumisigaw, natutuwa. Sino po nakapunta ng Chevalier? Meron hong Ferris wheel doon, baka gusto yung magsaya muna, mag-praise doon muna. Masaya sila, sumisigaw habang sila'y nakasakay. Sigaw takot, yun. Bumabayad para maging masaya lang. Pagkatapos nila ron uuwi, malungkot na naman. Ibig sabihin po, ang kagalakan nila hindi complete, hindi kompleto. Pero ang binibigay na kagalakan sa atin ng Panginoon ay buo, fullness of joy. Yun po'y kapag tayo natutong magpuri sa Kanya. Kaya mapapansin po nyo kapag ang tayo puno ng pagpupuri sa Panginoon, tuwang-tuwa siya. Hanggang sa umuwi siya, tuwang-tuwa siya.
hanggang matutulog na lamang natutuwa pa rin siya, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Kahit natutulog, napapangarap pa rin ang Panginoon. Napakaganda po ng ganung buhay. Kaysa yung pupunta ka, uuwi ka malungkot, bago ka matulog, katakot-takot ang iniisip mo, hindi pa nangyayari, sinasabi mo nang mangyayari. Baka puno tayo ng mga baka hindi na ako magising, baka ganito. Bakit po? Sapagkat napupuno ng takot. Pero mawawala ang takot, punuin mo ang buhay mo ng pagpupuri sa atin pong Panginoon. Sabi pa po rito, praise bring us peace of mind. Binibigyan tayo ng pagpupuri ng kapayapaan ng atin pong mga kaisipan. Payapa po ba ang isip nyo o ngayon pa lamang ay parang umiikot ng isip nyo? Saan kaya ako pupunta mamaya? Alin kaya ang masarap na kapihan ngayon dito sa Angeles? May bagong bukas palang kapihan. Kaya nga, yung isip nila kung saan-saan sumusuot. Ako'y naniniwala na ang isipan natin dito nakatuon lang sa Diyos. Amen. Siguro yung mga taga-Mabalacat hindi ganon, pero taga-Angeles, ang ating isip nasa Panginoon. Amen po ba? Peace of mind. Tingnan mo yung katabi mo. Taglay ba niya ang kanyang katinuan? Ang meron pong kapayapaan ng isip, matitino. Anong masasabi niyo sa katabi niyo? Matino ba? Aba, pag matino yan, punong-puno yan ng kapayapaan. Kasi, isa pong nakakalungkot na nangyayari ngayon, especially among young people these days, madali silang ma-depress. Madali silang magkaroon ng takot. Madali silang magkaroon ng mga worries and anxieties. That brings them to a place na kung saan nakikita po nating hindi na nawawalan sila ng kapayapaan. Bunga po yan ng maraming mga bagay na dinudulot ng ating mundo sa kasalukuyan. Pero mga young people po, mga kabataan, na ang buhay nila'y pinupuno ng pagpupuri sa Panginoon, tataglayin po nyo ang kapayapaan ng inyong mga kaisipan. Kaya nga ito tinuturo po sa atin sapagkat ang sabi po rito, dito sa unang Samuel 16:23, ang sabi po ito po'y patungkol kay Haring Saul. And whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp. Then Saul would feel better and the tormenting spirit would go away. Alam po natin na bagamat si David ang tinalagang maging hari ng Israel, pero dahilan po sa katigasan ng puso ng mga tao ng panahon yun, pinili nila na maging hari si Haring Saul. Kaya nga si David po, na-hire naman siya. Nasa loob siya ng palasyo. Siya po ay parang nagbibigay ng entertainment kay Haring Saul. At ang sabi po ng Bible, tuwing darating kay Haring Saul, yung tormenting spirit. Ano sa Tagalog po yung tormenting? Nagpapagulo ng isip. Tuwing dumarating ang kaguluhan ng isipan at espiritu ng kaguluhan kay Haring Saul, ang gagawin po ni David, tutugtugin niya yung kanyang instrumento. Aawit siya ng papuri at pag ginawa ni David yun, tumatahimik. Si Haring Saul. Ang ganda nito. I-practice niyo sa bahay niyo. Pag yung kasama niyo sa bahay, nagbububunga nga. Kung ano-ano sinasabi, awitin mong, this is the day, this is... Ano na, mamaya titigil yan. Anong this is the day? Anong this is the day? Umawit ka ng papuri, tinotorment siya eh. Kaya nga, pag inawit mong papuri, tatahimik yan. Amen. Subukan po ninyo. Akala nyo, pwede kaya yun? Nangyari kay David eh. Kaya nga, napakaganda po na
Ako po, naging practice ko na pagkagising ko sa umaga, alam po niyo yung nagkakaedad pala, maagang gumigising, nagigising. Mga 4 o'clock po, nagigising na ako ng madaling araw. Tapos pilitin ko mang bumalik sa tulog, hirap na ako. Kaya ang gagawin ko, sapagkat natutorment ako na hindi makatulog, magpapatugtog ako ng music. Bubuksan ko yung TV ko at sa mahinang, baka magising mga kasamaan, yung mahinang music lang. Gustong-gusto ko yung si Bill Gaither mga awit nila. Kaya nga, natatahimik ako. In fact, nakakatulog ako Kaya nga nangyayari po, ako na nanonood, ako ngayon ang pinapanood ng TV. Nakakatulog ako sa pagkikinig ko ng magandang music sa Panginoon. Kaya nga ito po ang sinasabi rito, it brings peace of mind. Ang sabi pa po rito, kapag ka po tayo nagpupuri sa Diyos, makikita natin ang kagandahan at ang kapangyarihan nito sapagkat ang pagpupuri, praise, brings us strength. Yung pong pagpupuri, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Many times po sa aking edad na ito, nagtatanong ang marami. Sabi nila, Pastor, ilang taon ka na? Nung araw nung mga nakakaran, pinipilit ko maging secret Pero nang lumitaw po sa Facebook, Happy 80th. Nilagay pa, sana happy birthday na lang Nilagay pa yung yung numero Sino mang gumawa noon, pinatatawad na kita. Hindi na ho, lihim. Ako ho'y 80 anyos na. Pero may nagtatanong, anong ginagawa po niyo at ganyang humaba ang buhay niyo? Simple lang po ang sagot ko, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan sa Panginoon, ang aking kalakasan. Kaya nga sabi po rito, habang nagpupuri ka sa Diyos, hindi ka humihinto, lalo kang pinalalakas ng Panginoon. Amen. Hindi lang malakas ang katawan ko, nararamdaman ko lumalakas din akong kumain. Kaya nga, doble-doble po ang kalakasang bibigay ng Panginoon sa atin once we learn on how to praise Him. Pag natutunan po natin yung paraan po ng pagpupuri sa Panginoon, ito'y magdadala po sa atin ng ating pong kalakasan. Amen. Nadadama po ba niyo ang kalakasan niyo ngayong gabi? Amen. Parang hindi ako kumbinsido dahil mahina yung amen niyo Nararamdaman po ba niyo kalakasan niyo ngayong gabi? Amen. Ayun. May buntot pa. May echo. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Malakas tayo, hindi lamang ang ating katawan, kundi ang ating tinig na nagbibigay papuri at pagsamba sa atin pong Panginoon. So, ito ang naibibigay, spiritual authority po ito, na binibigay sa atin ng pagpupuri sa atin pong Panginoon. Ang sabi pa po rito, praise brings us freedom. Ang pagpupuri ay nagbibigay sa atin ng kalayaan. Ito po yung may kasaysayan patungkol kay Pablo at kay Silas dahil sa kanilang pangangaral na ginagawa para sa Panginoon. Acts chapter 16, verses 25 to verse 26, nabilanggo sila. Ano ang kanilang kasalanan? Nangangaral ng salita ng Panginoon. By the way, sino po rito nabilanggo na dahil nangangaral ng salita ng Diyos? Wala pa. Naranasan ko po, siguro mga 3 weeks ago, na nabilanggo sa San Fernando Jail. Nag-iisip yung iba, ano ibig sabihin nabilang? Napasok po ako sa bilangguan, 2 hours. Sapagkat nagdala po kami ng mabuting balita sa mga nakakulong doon. Wala pa sa atin ang nabilanggo dahil nangangaral tayo ng salita ng Panginoon. Si Pablo, si Silas, nabilanggo ng kanilang kapanahunan. Hindi lamang po sila bilanggo, kundi ang kanilang kamay at paa nakaipit sa mga kahoy. Hirap na hirap sila. Pero sabi ng banal na kasulatan, sa gitna ng kahirapan doon sa loob ng bilangguan, they started praising the name of the Lord. Kumanta sila
ng mga awit ng pagpupuri. Ano ang naging resulta? Habang inaawit nila ang this is the day, ewan kung yun nga inaawit nila, this is the day that the Lord has made. Ang sabi po, gumalaw ang bilangguan na yanig, yung kanilang mga tanikala, yung kanilang mga tali, yung kanilang pagkakagapos, yung kanilang pagkaipit sa kahoy, nasirang lahat. At lahat ng mga bilanggo nakalaya. Amen. Ganon katindi ang kapangyarihan ng pagpupuri. Ano man ang tumatali sa inyo, may pinagdadaanan kayo, may problema kayo, ano man ang inyong dinadaanan sa buhay, magpuri kayo sa Diyos, palalayain kayo ng ating pong Panginoon. Yan po'y sigurado po yan. Guaranteed po yan. Bakit ko sinasabi, naranasan ko po sa aking buhay kung paano ko pinalaya ng Panginoon sa napakarami mga bagay na nung una, tumatali sa aking pagkatao. Kung anong ginawa ng Diyos sa Old Testament, New Testament, at sa ating panahon sa kasalukuyan, kaya pa rin niyang gawin sa bawat isa sa atin. Amen. Sino po may mga problema? Taas ang kamay. Amen. Gusto niyong mawala? Siyempre naman, mahirap yung lagi may problema. Simple lang po tinuturo ng Panginoon. Gamitin niyo yung pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya nga, sabi nga ng isang kaibigan ko, pag sila'y kumakain, nung una-una po silang nasa ministry, yung pong panahon namin sa mga ministry nung araw, way back in early 1960s, ang marami sa inyo wala pa rito sa mundo. Itong mga nasa harapang ito, nasa hangin pa kayo ng mga panahong yun. Pagka po, marami sa amin ang nag-pioneer ng church. Pagka po nagpa-pioneer, nag-uumpisa, mahirap po talaga. Nag-umpisa kang mangaral sa mga tao, hindi naman lahat, papasok lahat sa... Minsan, ilang taon wala kaming church. Sa kung saan-saan lang kami. Minsan, naranasan po namin noong panahon namin sa ilalim ng puno ng mangga. Nagtitipon-tipon kami sa mga garahe. Ganun po, mahirap. Subalit nakita po namin ang isang katotohanan na ang Diyos, kapag ang kanyang lingkod ay talagang nagtitiwala. Sabi ng aking kaibigan to, kakain po sila. Taman-tama lang sa kanilang mag-asawa. Kalahating gatang na bigas. Ganun lang. Kaya sa isang sandok lang eh. Isang tao lang yun, ubos yun. Sila naghahati. Walang ulam. Alam po nyo kanilang panalangin, ganito, may ulam o wala, praise the name of the Lord. Natutunan po nila ang kasapatan. They learn what contentment is. Sapagkat nakita nila ang kasapatan nila ay ang Panginoon. At yan po ang ating gawin. Ano man ang ating pong ninadanas sa buhay na ito. Tandaan po ninyo, habang nakikita ng Diyos ang katapatan nyo na nagpupuri kayo sa Kanya, kahit matindi ang pagsubok nyo, hindi kayo sumusuko, nagpupuri kayo sa Kanyang pangalan, darating ang panahon, gagantimpalaan kayo ng ating pong Panginoon. Kaya nga ito po ay nakita po natin, tayo bibigyan ng kalayaan ng Panginoon, katulad ng paglaya na nakita ni Pablo at ni Silas nang sila'y umawit ng papuri sa atin pong Panginoon. Anything na tumatali sa anumang tanikala, meron kayo ngayon. Anumang bisyo, meron kayo ngayon. Anumang kasalanan, meron tayo ngayon. Itong gumagapos, itong tumatali sa atin, remember this, if you continually praise the name of the Lord, you will receive freedom. Kayo po'y tatanggap ng kalayaan mula sa Kanya. At alam ko na ngayon pa lamang, meron ng pinalalaya ang atin pong Panginoon. Kaganda na sinasabi po rito. Dito po sa 2 Chronicles chapter 20,
dito po sa verse 22. Gusto ko lamang pong basahin unang salitang ito. And as they began to sing and praise the Lord, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab, at sabi po ito, they were defeated. Ito po may kinalaman kay Haring Jehoshaphat. Sa Old Testament po ito. Meron pong 3 bansa na nag-alay. Nagsama-sama. Allied forces po. 3 big nations. Laban po sa bansang Israel. Ibig sabihin, 3-in-1 ang labanan. Ganun pa man ang sabi ng Panginoon kay Jehoshaphat, hindi nyo gagamitin ang inyong mga armas na pandigma. Ganito ang gawin ninyo. Lumikha kayo ng isang praise and worship team na kasing galing ng praise and worship team ng Calvary Temple. Tuwan-tuwa naman. Magaling kayo. Maglagay kayo ng hukbo, ng tropa, grupo na walang gagawin kundi umawit at magpuri sa Panginoon. Kasabay ng mga tao. Ginawa po nila yon. Isipin po nyo, 3 big nations against Israel. Ginawa nila nagpuri sa Panginoon. Ano nangyari sa kanilang mga kaaway? Nang marinig nila malakas na awit, nalito sila. Hindi nila malaman, ano yung awitan na yan? Ang nangyari po, sila't sila nagpatayan. Sa kalituhan nila, sila nagpatayan. At ang sabi po ng banal na kasulatan, and all their enemies were slain. Namatay, walang nakatakas. Patay lahat yung kanila pong kaaway. At ito ang nagagawa po ng pagpupuri. Amen. Halimbawa po sa Bible pa, ng ginagawa po ng lingkod ng Panginoon na ihatid ang bansang Israel sa lupang pangako, dadaan sila sa Jericho. Yung pong Jericho, isa sa mga dadaanan nila na kinakailangan pong matalo nila para sila makapasok sa bansang pinangako ng Panginoon sa kanila. Anong sabi ng Panginoon? Ganito lang ang gawin nyo. Ikutan nyo yung walls ng Jericho. 1 beses, 1 araw. Ikot kayo. Wala kang gagawin kundi umawit, ikot lang. Pangalawang araw, ikot namin. 7 araw na iikot kayo ng tigi 1 beses. At sa ika-7 araw, ikutan ninyo ng 7 ulit. Pagkatapos yung maikutan ng 7 ulit, sumigaw kayong lahat ng pagpupuri sa Panginoon. Ginawa po nila yon. Umikot sila, pinagtatawanan sila ng kanilang kaaway. Anong klaseng labanan ito? Umiikot lang kayo. Kami handang-handa na makipaglaban sa iyo, pero umiikot lang kayo. Nang gawin po ng mga taong ito ang tagubilin ng Panginoon, at the 7th day, they circled that wall of Jericho 7 times. At pagkatapos po, sumigaw silang lahat, sabay-sabay, nagpuri sa Panginoon. Alam po na nangyari din sa pader, gumuhong lahat. Gumuho yung pong pader ng Jericho, nakuha ng bansang Israel yung lugar na yun at sila'y nakapasok sa lupang pangako. Why? Because of their praises, they gained their victory. Gusto niyong manalo? Amen. Sinong gustong manalo? Amen. Hindi sa loto, ha? Tataas ang kamay ko, baka maka-jackpot ako. May daya yun. Huwag na kayong... Itayanin nyo ang pagpupuri sa Panginoon. Sigurado yan. Mananalo kayo. Yun po ang labanan na walang katalo-talo. Mananalo tayo sigurado. Habang ginagawa po natin na tayo sama-sama nagpupuri, itinataas ang pangalan ng atin pong Panginoon. Amen. Hindi ba kayo nakakadaman ng kagananan ng loob pagka tayo sabay-sabay na nagpupuri? Amen. Ako'y tuwan-tuwa, kahit ako'y nakaupo ron, tinitinan ko kayo, nakataas ang kamay nyo, sumisigaw kayo ng papuri sa Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos yan. Sapagkat sabi po ng Bible, God inhabits the praises of His people. Ang Diyos ay tumatahan sa gitna ng mga pagpupuri ng Kanyang mga anak. Subukin ninyo at subukin kaya natin na alisin ang pagpupuri dito.
pagpasok natin dito, puro mahaba ang mukha natin. Habang nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, mahaba pa rin ang mukha. Pati nangangaral, humahaba na ang mukha. Walang imik, walang ingay, tahimik. Inawit ang doxologia. Praise God from home. Paano magpo-flow ang blessing kung ganun tayo? Subukan natin lamang na isang buwan yung tinan nyo kundi tayo mga tuyo lahat dito. Walang mananariwa. Pasas lahat tayo rito. Alam niyo yung aking bati na yun, pag kinabati ko kasi, ginamit ko po ito sa pang-umagang gawain eh. Sabi ko sa mga kapatid, kumusta na kayo? Sabi ko, sumagot kayo ng ganito, nananariwa. Sinasabi ko po yun sapagkat ang ubas po, pag sariwa, maganda. Anong tawag niya sa ubas na tuyo? Pasas. Kumusta na kayo? Pasas o ubas? Ubas. Sapagkat ang ubas, nananariwa, kaya nga walang mukhang pasas ngayon eh. Amen. Bakit tayo mukhang ubas? Sapagkat nagpupuri tayo sa Panginoon. Itinataas natin ang pangalan ng Panginoon. And once we learn to praise the Lord, then we gain the victory, we gain freedom. Meron tayong tagumpay, meron tayong kalayaan. Bakit po? Sapagkat natutunan natin ang tamang paraan ng pagpupuri sa Diyos. Hindi sa tahimik na paraan, kundi binibigay po natin ang ating buong spirito, tinig sa pagpupuri at pagtataas ng pangalan ng Panginoon. Isa pa pong bagay, sabi po rito, praise brings us blessings. Ang pagpupuri, nagbibigay po sa atin ng mga pagpapala. Ituloy po natin ang nangyari kay Jehoshaphat. Ayon po rito sa 2 Chronicles chapter 20 pa rin po, sinasabi na patapos po nilang matalo ang kanilang kaaway, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sige, humayo kayo, pumuntahan ninyo yung lugar. At ang sabi po rito sa verse 25, King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. Sa mga panahon pong yun, kapag ka po may digmaan, yung winner, yung nananalo, nakukuha nila yung gusto nilang kunin doon sa mga tao sa bayan na kanilang natalo. At ang sabi ng Diyos sa kanila ito, pumunta kayo, kunin nyo ang mga plunders. At ang banggit po rito sa susunod na mga talata, they found vast amounts of equipment, clothing, and other valuables, more than they could carry. Kaya lang, sinubukan po nilang kunin yung lahat ng dapat nilang makukuha, mga kagamitan, mga damit, at mga valuables. Siguro po mga valuables na ito, mga gold, mga jewelries. Ang sabi po rito, higit pa sa kanilang kayang dalhin. At ito ang nakamamangha. There was so much plunder that it took them 3 days to collect them all. 3 araw po ang ginamit nila para makuwang lahat yung mga spoils, makuwang lahat yung mga magagandang bagay. Gusto niyo ng ganong uri ng blessing? 3 araw, walang humpay na pagpapala. Magagawa po natin yan kung gagawin po natin ang katulad ng ginawa ni King Jehoshaphat ng kanyang mga tauhan. Umawit sila ng mga papuri sa Panginoon. Why? Because praise brings us blessings. Amen. Kaya nga meron kaming awit, hindi na lang inaawit gaano sa churches ngayon, yung pong count your blessings. Sino po nakakaalam ng awit na yun? 2 lang kami. Count your blessings, name them one by one, and see what the Lord has done. Bilangin yung pagpapala nyo, bilangin yung isa-isa at tingnan nyo yung ginawa ng Diyos sa inyo. Ang pagpapala po, hindi ipagkakait ng Panginoon sa mga taong bukas ang kanilang puso at ang kanilang buhay na punong-puno ng mga papuri at pagsamba sa atin pong Panginoon. Sa pa pong bagay at medyo matindi po ito, medyo mabigat, ang sabi rito, praise brings us to self-denial. Ang pagpupuri po ay nagdadala sa atin ng pagtanggi sa ating sarili.
nabanggit ko po noon na kung meron isang bagay na mahirap gawin ng isang tao, yan tanggihan ang kanyang sarili. Nasubukan ba ninyong tanggihan yung sarili ninyo? Iniimbita kita, ayoko. Pag sinabi po natin tanggihan ng ating sarili, anong gusto ng sarili po natin? Pleasure. Ang gusto natin, buhay na maayos. Sa Cavite, sabi, buhay na maalwan. Alam niyo, salitang maalwan? Magaan. Walang problema. Yun ang gusto natin. Minsan, sa sarili natin, alam na natin bawal. Pero ang hirap tanggihan ng bawal. Sino rito ang bawal sa kanila ang taba? Taas ang kamay. Akala ko ako lang. Bawal sa atin yan. Pero pag nakakakita ng lechon, hirap tanggihan ng sarili, di ba? Kaya nga ito tinuturo ng Diyos eh. Pag ikaw pala natutong magpuri sa Kanya, magdadala ito sa sarili mo na matuto kang tumanggi sa mga bagay na iniaalok ng kaaway sa atin. Marami pong ihahandog sa atin ng ating kaaway. Ihahandog ng kaaway sa atin magandang buhay, ihahandog sa atin ng kaaway yung ganitong mga bagay, nasisira naman ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga, sabihin natin, Satan, hindi ko kailangan yan. Mas kailangan ko ang aking Panginoon. Amen. Nung pong panahon na meron pong mahigpit na persecution doon po sa Korea, isa pong lalaki ron, isang mananampalataya, na ang sabi sa kanya ay ito, deny Christ, tanggihan mo si Kristo, mabubuhay ka. Sapagkat yung pong mga ibang mga tao, pinapatay yung mga Kristiyano. Doon po nung panahon yun sa North Korea. Ang sabi ng lingkod na ito ng Diyos, hindi ko gagawin na aking itanggi ang aking Panginoon. Wala pa siyang masamang ginawa sa akin. And how can I deny the Lord who hasn't done anything wrong against me? Patayin niyo ako kung gusto niyo, pero hindi ko siya ipagkakaila. Na madinig to na sundalo na komunista na tinag ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na itong taong ito na may pananampalataya sa Diyos, handang ibigay ang kanyang buhay, hindi niya itatanggi ang Panginoon. At ayon po sa kasaysayan ng aking nabasa, yung sundalong yun, napapatay sa kanya, naging Kristiyano. Ganon kapangyarihan yung pong ating gagawin na pagtanggi sa ating sarili sa anumang bagay na inaalok sa atin ng ating kaaway. Meron po isang magandang istorya dito tungkol kay David. Nabating po yung pagkakataon na sa kagalakan po ni David, talagang punong-puno siya ng pagpupuri. Hanggang sa kanyang pagpupuri, pinuntahan siya ng kanyang asawang si Michal. At sabi ng kanyang asawa, "Oy, tigilan mo na yung kasasayaw mo ng papuri sa Panginoon. Huminto ka na, nakakahiya ka." Sipin nyo, hari, sa gitna ng maraming tao, sayaw ng sayaw. Ang sabi ni David ito, napakaganda po ng sinabi po niya rito. Ang sabi niya rito sa 2 Samuel chapter 6, verses 20 to 23. Ang sabi po, David said to Michal, sapagkat ang sabi po rito, kasi doon po sa unang bahagi, ang tanong nila, how can the king of Israel has distinguished himself today going around half naked? Hubad. Hari, hubad, nagsasasayaw sa daan. Eh kung kayo nakakakita ng hubad na tao na nagsasasayaw sa daan, anong sasabihin niyo sa kanya? Walang makapagsabi. Sira. Sira ulo, di ba? Eh hari ito. Sayaw ng sayaw na hubad. Nilapitan siya ng kanyang asawa, natural, pinagmamakahiya. Sabi, David, tumigil ka na sa ginagawa mo. Anong sabi po ni David dito? I will celebrate before the Lord. I will become even more undignified than this, and I will be humiliated in my own eyes.
Kahit na, ang sabi po ni David, kahit na hubaran ko ng karangalan ng aking sarili, gagawin ko pa rin na aking celebrate, purihin ang Panginoon. At mga kapatid, itong tinuturo sa atin, huwag po tayong mahiyaan naman ang sabihin ng tao sa atin. O taas-taas ka ba ng kamay? Sayaw-sayaw ka pa. Yun po ang puna sa atin, bakit daw tayo na narito sa church, pag nagpupuri sa Diyos, sumisigaw, sumasayaw, lumulundag. Napapansin nga, mga ibang mga praise and worship natin, hinuhubad yung sapatos eh. Mabigat ba yung sapatos? Kaya lumulundag sila. Yun po ang nais ng Panginoon. Sabi ni David, kahit na maging, ang sabi niya rito ay undignified, parang wala na akong karangalan, hindi baling pagtawanan ako ng tao, basta mapuri ko lamang ang pangalan ng atin pong Panginoon. Kaya ngayon pong tinuturo sa atin, never be ashamed sa pagpupuri sa Panginoon. Kahit sa ang kayo nandoon, kung may pagkakataon na purihin ng Panginoon, huwag po kayong mahiya. Huwag kayong mahiya na kapag kayo kumakain sa mga public places, sa mga restaurant, yung iba nahihiya pa eh. Nagtuturoan pa, ikaw naman nala. Ikaw nala. O sige, amen. Ganun kaagad. Yung iba naman, nanalangin nga, pero ang tawag ko po ron, headache prayer. Alam niyo yung headache prayer? Para maitago na hindi siya nananalangin. Nahagod-agod yung tapos na pala. Nahihiya. Kahit sa restaurant, kahit sa mga public places na kinakainan nyo, huwag kayong mahiya na pasalamatan ng Panginoon sa pagkain kinakain ninyo. Amen. Sa mga bus, pag naramdaman nyo na biglang-bigla parang lumakas ang pakiramdam nyo, may dinaramdam kayo papunta ng church, biglang-bigla habang nakasakay kayo sa tricycle, medyo gumanda ang pakiramdam ninyo. Praise the Lord, hallelujah. Kahit magulat yung driver na yan, huwag kayong mahiya sapagkat yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya nga ito po yung napakahalaga at yung pong panghuli. Amen. Amen po ba? Praise the Lord po ba? Ba, nagpe-praise the Lord kayo pagka gusto niya matapos ang pastor, ano? Ang sabi po rito, maliwanag, praise brings us to full surrender. Ang pagpupuri, nagdadala sa atin ng isang makatotohanan at punong-puno ng pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Binigyan na halimbawa rito, madalas natin madinig si Job. Nawalan ng kabuhayan si Job. Naghirap si Job. Nagkasakit si Job. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang dinaanan, hindi siya sumuko. Hindi po siya sumuko. Kahit yung kanyang asawa, sinabi sa kanya, Job, ganyan na ang inabot mo, ganito na ang inabot natin. Hanggang ngayon pa ba naman, nagpupuri ka pa sa Panginoon? Ang sabi po ni Mrs. Job, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Isipin po niyo, madinig niyo sa asawa niyo na sinasabing ganon. Pero hindi natinag si Job. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumating sa kanya, hindi siya sumuko. Bakit po? Sapagkat ang pagpupuri ay pumipigil sa tao na sumuko sa lahat ng laban sa kanyang buhay. Kaya ito po sabi ni Job, ito, maliwanag po. Ang sabi niya rito sa mga talata na atin pong babasahin, shall we accept good from God and not trouble? At dito po yung binanggit ni Job ang mga salitang ito, the Lord gives. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang kumukuha, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga ganun po, ang dapat na maging buhay natin. Sa lahat ng mga laban natin, hindi tayo susuko. Kung ano man ang problema mo, huwag kang susuko. Kung ano man ang kabigatan mo sa buhay, ibigay mo sa Panginoon, huwag kang susuko. Sapagkat ang Diyos may inilalaan na pagpapala, biyaya, para po sa bawat isa sa atin. Kaya nga ito po ang sabi sa ating pong pinag-aralan, praise brings us to God's presence, praise brings fullness of joy, peace of mind, strength, freedom, victory, blessings, self-denial, and full surrender. Last verse po natin, Psalms 103, verse 1 to verse 5. Praise the Lord, my soul, all my inmost being,
Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heal all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle. Sa ibang salita, madaling sabihin, sa maiksing pananalita, sabi po rito, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Purihin mo ang Diyos, o kaluluwa ko, at wag mong kalilimutan ang lahat ng mga biyaya na binibigay niya sa iyo. Tayo pong lahat ay tumayo ngayong gabi. Dalangin ko na sa pamamagitan ng ating napag-aralang ito ay makita natin kung ano nagagawa ng pagpupuri. At sana tayong lahat masanay, mabihasa tayo na sa lahat ng antas na ating buhay, wala tayong gagawin kundi purihin, itaas, dakilain ang pangalan po ng ating